Siguradong magugulat itong big man ng San Miguel Beer na si Andreas Cahilig doon sa balita na ititrade na siya sa Phoenix kapalit naman itong si Will Gosum. Parang iyan daw yung pinag-aaralang mabuti ngayon ng San Miguel Beermen habang sila ay nakikipag-usap sa kampo ng Phoenix. At ngayon ito raw San Miguel Beermen ay gusto talaga na ipakita na kaya nilang gawin yung kanilang tinatawag na matinding rebuilding para masiguro na sila ay yung makakatulong dito sa kanilang roster. Kung sa bagay, ito namang San Miguel Beermen talaga ay isa yan dito sa mga teams na nagre-ready dito sa darating na Governor's Cup at yung pagkuha kay Will Gosum ang isa doon sa mga hakbang na nakikita ng management. 6'8 itong si Will Gosum, forward center yan. Kaya mas matindi yung offensive skills nito kaysa kay Andreas Cahilig. Pwede rin na baka ito na eventually ang pumalit dito kay Mo Tautua dahil matanda na si Mo. At itong si Mo Tautua baka i-trade yan ng San Miguel sa point guard. Kaya ito si Will Gosum baka malaking papel na gagampanan niyan dito sa San Miguel. Kaya siya gustong kunin ngayon ng management. Ngayon itong San Miguel naman alam natin na ready ang makipag-trade dito sa Phoenix. At itong Phoenix daw mukhang amenable naman o payag sila dito sa usapan na Will Gosum for Andreas Cahilig. Baka kinakailangan samahan ng San Miguel ng isang draft pick itong si Cahilig, no? Dahil ito si Cahilig 34 years old na rin. So baka yan yung i-consider nitong Phoenix Fuel Masters. Pero bukod dyan sa tingin ko okay na itong Phoenix lalo na't alam naman natin na magiging maganda yung resulta nito para sa kanilang roster. Kaya nga itong Phoenix Fuel Masters sa tingin ko, hindi yan yung tipo ng team na papayag na lamang basta-basta na malugi sa trade. Pero sa totoo lang magiging balance naman tong trade na to kung makukuha rin nitong Phoenix Fuel Masters ang isang draft pick mula sa SMB. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay pinag-iisipan kung ano ba ang gagawin dito sa veterano si Stanley Pringle. Si Pringle ay hindi nakapaglalaro dahil ito ay nagkaroon ng injury. Marami nga nagsasabi na mukhang ito si Pringle ay paretiro na. Hindi siya nagagamit ng Rain or Shine Elasto Painters dito sa serye. At talagang iniinda nila yan dahil ang daming injuries itong ROS. Hindi lang si Pringle ang wala, si Felix Lemeti, si Kit Datu, pati na si Luis Villegas. Medyo nakakagulat nga na kahit paano nakatabla pa sila dito sa serie sa Hinebra gayong ang dami nilang mga injuries. So ngayon itong Rain or Shine daw ay naghahanap ng big man at ng isang wingman at point guard para naman madagdagan yung kanilang lineup. Dahil nakikita na nila na habang tumatagal yung serye, mahihirapan talaga sila na makipag-match up dito sa Barangay Hinebra. Pero sa ngayon naman mukhang okay na to para dito sa Rain or Shine. Ang itong si Pringle sa tingin ko, baka last team na niya itong Rain or Shine sa PBA, no? At sa tingin ko, hindi na ito iti-trade ng Rain or Shine dahil wala naman ako nakikitang team na po pwede pang magkaka-interest pa na kumuha sa nasabing player. Kaya nga mukhang ito talaga yung gagawin ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters na baguhin na yung sitwasyon dito at maghanap ng panibagong point guard na po pwedeng pumalit kay Pringle. Itong kay Felix Lemeti sa tingin ko iintayin pa nila na makarecover yan. Dahil bata pa naman to si Lemeti at may chance pa yung makarecover mula sa kanyang injury. Pero yung ibang guards na itong Rain or Shine, ito si Pringle sa tingin ko hindi na nila iintayin yan at hahanap na lang sila ng kapalit. Ito si Dato at si Villegas ang hindi ko alam kung ano gagawin ng Rain or Shine dyan. Dahil never pa yata naging healthy ng sabay yung dalawa. Kaya mukhang kinakailangan talaga nila na magbago na ng approach dito sa kanilang koponan para naman mas maging malakas sila pagdating dito sa susunod pang mga conferences. Dahil kinakailangan talaga nila na maging healthy na yung dalawa nila na center na alam naman natin na kinakailangan din talaga nitong ROS sa ngayon.